Isang mapagpalang hapon po sa ating lahat. Pakibati naman yung ating mga kasama. Happy Saturday with a smile. Alam nyo po, few years ago, nung ako ay nag-aaral pa bilang seminarian in my formation theology, madalas sinasama ako ng mga titos and titas kapag may AGW. Madalas naalala ko yung ating global walk, early morning. So sinusundo ako, madalas ni Tito Paul o ni Tito Joe, madaling araw pa lang para pumunta sa mga venue. Last sigurong naalala ko ay yung sa MOA pa. Yung time ng global walk na maulan. And for now, that time, kapag sumasali ako sa AGW as a seminarian and at the same time, an ANCOP scholar, it was my dream to celebrate Mass with all of you. And now, after few years, God gave me that blessing na ako po ang mag-preside sa ating Mass for today. Paborito ko po talagang balikan kung paano pinagtahi-tahi ng Diyos ang aking vocation story para maging isang ANCOP scholar. Kung babalikan ko ang lahat, baka po siguro, kung di ako naging member ng Youth for Christ, baka di rin ako o wala akong lakas ng loob para lapitan yung professors ko na Couples for Christ at sila ang naging daan na ako ay naging ANCOP scholar for 6 years. Napakabuti ng Diyos. Dati po sabi ko kanina, sinusundo lang ako para maging part ng walk. Ngayon, muli po akong sinundo sa aming parokya para magmisa. Siguro, alam ko po, yung story ko as an ANCOP scholar, isa lamang ito sa libo-libong stories na mga scholars na gaya ko na natulungan ninyo sa nakalipas na taon. Ngayong linggo, gusto kong ibahagi ang pasasalamat ng isang pari na bigyan ninyo ng pagkakataong makapagtapos sa seminaryo. Binahagi na ninyo ng grasya ng pag-asa at maabot ang pangarap ng Diyos para sa akin. Feeling ko po, for the past, siguro mas with you, feeling ko kulang yung salitang thank you or salamat para sa 20 years na pagiging Youth for Christ at 6 years na pagiging ANCOP scholar. So instead of using the words thank you or salamat, hayaan po ninyong gamitin ko ang sinasabi sa Bicol kapag kami ay nagpapasalamat. Sino po dito ang mga taga Bicol? Ako po kasi ay Youth for Christ from Sorsogon. So, sigurado po ako, marami dito mga taga Bicol. At kayo ay nakakapunta sa Bicol. Sa amin po, yung translation, yung dynamic equivalence ng salitang thank you or salamat ay Diyos mabalos. Hindi lang mabalos. Ibig sabihin, kapag may nagsabi sa inyong taga Bicol na Diyos mabalos, it means, may God give back your kindness. O kaya naman, Diyos na ang bahalang magbalik ng kagandahang loob na ginawa mo sa akin. Kaya po, hayaan niyong sabihin ko ulit sa inyong lahat, Diyos mabalos. Diyos mabalos po sa inyong lahat because right here in front of you, celebrating the Holy Eucharist is an ANCOP scholar for 6 years. Diyos mabalos po. Diyos mabalos dahil kayong lahat ay grasya para sa aming mga ANCOP scholar. Nang dahil sa inyo, ramdam na ramdam namin ang grasya ng Diyos
dahil tinutugon ninyo ang aming pangangailangan sa schools. Sigurado po, ang ibinabahagi ninyo sa amin ay grasya din na inyong natanggap sa Diyos. In other words, we are fulfilling God's work of grace to flow from Him through us and towards those in need. Kayo po ay grasya sa katulad kong nangailangan ng tulong. Kayo po ay grasya sa mga scholars natin na siguradong sa inyong kabutihan, naranasan ang biyaya at grasya ng Diyos. Diyos mabalos po dahil kayo ay naging grasya ng pag-asa sa aking bukasyon. Thank you for allowing me see the light of hope by being an unscoped scholar. Honestly po, when I was still in the seminary, there was a time when I was so down dahil sa aking financial concerns sa seminary. At madalas po sa aming mga seminarista, kapag ganun yung aming struggle with our financial requirements, meron sa amin na mga nakakapag-isip na lumabas na lang at magtrabaho para sa aming pamilya. But because of ANCOP, God showed me a light of hope through your kindness. Madalas kapag bayaran na noon sa seminary, sa totoo lang, kinakabahan na ako. Kasi ang karamihan ng mga brother seminarians ko, nakakabayad na. Pero kapag dumarating na, sina Tito Paul o si Tito Joe, parang napapawi ang aking pag-aalala at napapalitan ng pag-asa. Ganoon po ang pakiramdam ng isang scholar. Napapalitan ang pag-aalala ng grasya ng pag-asa para magpatuloy at makapagtapos. And last 2020, ako po ay nakapagtapos sa seminaryo. And last December 12, 2022, ako po ay naordinahan bilang pare. So ngayon po, almost 1 year pa lang akong pare. Nandito po pala si Brother Matthew. In-invite ko siya sa ating misa dahil siya din ay isang ANCOP scholar from the Diocese of Caloocan. And I'm sure, just like me, he is here to express his gratitude to all of you. Pangatlo, Diyos mabalos po. Diyos mabalos dahil sa inyong tulong, you did not just help me finish my studies, but most of all, you helped me reach my dreams and God's dreams for me. Sa totoo lang po naman, di lang naman talaga pag-aaral ang tinutulungan ninyo, tinutulungan yung maabot, kagaya ng aking pagiging ANCOP scholar. Ang tunay na itinutulong nyo sa amin ay ang maabot ang aming pangarap. At alam ko, pangarap nyo din na makatulong sa kagaya ko. At wala tayong ibang ginagawa, kundi manaig ang pangarap ng Diyos sa bawat isa. It is God's dream for all of you to share the blessings He gave you. And it is God's dream for us scholars to feel His love through your generosity. And so we can truly say that God's dream is at work through each of us. To be a priest is God's pure grace. Madalas nga po sinasabi ng mga pare, ang aming bukasyon sa pagiging pare ay dahil sa grasya ng Diyos. Ang pagiging pare ko ay dahil sa grasya at biyaya ng Diyos. At ang grasya at biyayang ito ay natagpuan ko po sa pagiging ANCOP scholar. Diyos mabalos for being God's grace for my vocation. Diyos mabalos for giving me hope in my journey. Diyos mabalos po sa inyong lahat for helping me reach my dreams and most of all, God's dreams for me. Amen.